So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Motus na tayo. At nasa Motus na yung re-reviewin nating mga battles. Kasi so far, updated na tayo sa mga requests ng flip top ng mga nakaraang buwan. So ito, pag-check ko sa notebook, at yun, more on more on more on Motus, FRBL, ano pa ba, yun na lang no. Tas siguro yung mga bagong request lang dito, yun yung mga bagong mga bagong flip top lang yun. So ayun, sa halip na unahin ko yung mga flip top, kaso baka kasi maging unfair, 'di ba? Inuna ko yung mga bagong request na flip top kaysa netong mga last June, ito, 'di ba? Paangat na tayo. Noong nakaraan March, April, May, tas ito June na tayo. So, 'yun, nakakabawi-bawi na ako this month of November para sa inyo. At yun, tutuloy-tuloy natin 'to hanggang December. At kakabilang ko lang ng mga pending nating request. So, congrats kasi 14 na lang siya. So, ako kasi personally, gusto kong maging updated or mahabol natin yung mga nasa notebook na pending. Then, saka tayo ulit mag-ipon ng mga bagong request, no? So, ganun yung gusto ko Kaya, natuwa ako nung pagkabila ko 14 na lang yung mga request na pending. So, yun, mabawasan pa to ng mabawasan ngayong November. Di pa naman tapos yung November. Tapos papasok yung December. Wala pa naman tayong plano sa December. So, focus tayo sa mga battles na requested battles, 'di ba? So, yun. Aboy versus Therapist. Si Therapist, ilang beses ko na siya napanood, pero I think first time ko siyang ma-review. Si Aboy is a debut battle niya. Then, shoutout kay Pito sa nag-request ng battle na to. Ayan, sabi ko nga last June. So, alam ko active pa to si Pito sa channel natin. Kaya big shoutout sa iyo, Boss Pito. So, ayun, Aboy versus Therapist. Game. Pinili niya mauna si Aboy. Unang banat kay Aboy, ambush pur. Pakinggan natin. Yo. Wag lang mag-choke, okay na ako. Kalaban ko ngayon si Therapist. Yung puro kahambugan yung katangian. Manapak ng iba, yan ang nakahiligan. Kaya malamang sasabihin yan, ako yung bago, siya yung datihan. Siya yung amo, ako yung empleyado. Malayo pagitan. Pas kung ganun man datingan, bugbog to sa palitan. Kasi mag-a-advance tong empleyado para lang yung amo mabalian. Round 1 game! Game! Ganun umintro. Yung sapak naka-timing. Bawat linya may warning. Parang yellow tape sa crime scene. Kaya sige, ngayon ka magmalakas. Yellow tape sa crime scene, ayos yun Ganun umintro. Yung sapak naka-timing. Bawat linya may warning. Parang yellow tape sa crime scene. Kaya ayos. Sige, ngayon ka magmalakas. Tignan natin yung tigas ng nerve mo. Ako'y parang si Munton. Yung mga malalakas, ninenerve ko. Kaya kung puro kahambugan lang yung baon mo, huwag kang assuming masyado. Saka mo na ako yabangan pag sa battle na to, tinalo mo na ako. Kaso, hindi ako papayag. Yung effort ko, hindi ito masasayang. Pag nagmataas to, yung dalawang paa niya, hindi nasasayad. O sayad. Kaya bukas, higa, sara. Dumo yung mata mo. Sobrang laki niyan, lahat ng tao dito, minamata mo. Kasi nga, ang laki ng mata mo. Ang pangit pa ng korte. Nung minsan nagpasukat to ng salamin, binigay sa niya, windshield ng kotse! Tangina, kasi bata ka pa lang daw, mulat ka na. Yan ang sabi ng tita mo. At yan din ang dahilan kung bakit feeling mo palagi ang laki ng kita mo. Kasi last battle, sabi niya, huwag mo ko hinahanapan ng bar, baka nakakalimutan mo, nandito ka sa bar ko. O di ikaw na may bar. Ganda nga Pero bakit sa battle pinambabraso mo? Gusto mo ng real talk?
Yung isang buwan nakita ng bar mo, isang stud lang ng aso ko. Kaso walang bully yan. Kaya malabo ang maintindihan niya. Paano alaga nito? Askal lang pilay pa. Kasi naatrasan niya. Pipitsuging wannabe na mahilig mang mama. Pag wala raw pera yung kalaban, wala rin daw siyang gana. O ngayon nandito ako. Ano pakiramdam na yung kalaban mo meron ding kaya? Ha? Kasi kung labasan lang ng bar, puta para sa akin piece of cake. Ito yung Michael Scofield. Wala sinabi yung bar mo sa prison break. Kaya putang ina mo. Kung asset at asset lang kukulangin pa yan. At kahit gaano ka pa kayaman pagdating sa battle, mumurahin ka lang. Kaya hindi ako masisilaw sa'yo kahit naka-high beam ka, tol. Di ako titigil sa pambabash parang naka-rampage na troll. Siksik na siksik to parang may stampede sa hall. Punch lang ng punch na parang cashier sa mall. Kaya sige, mag-explain ka. Pakita mo yung pinagkaiba natin. Sukatin mo mabuti para pagtapos nito, wala nang bakit. May asawa ko, may anak, may pamilyang pwede mong malait. May Goldilocks coffee shop, clothing, o lahat yun. Pwede mong madawit. Round 1 pa lang pero in-expose ko na yung sarili ko at asset. Di mo na ako kailangang hanapan pa ng butas. Kasi ganito ko transparent. Galingan mo. Okay, so tinira niya yung sarili niya dun. Okay, so yung ender niya, I think para sa akin para sa akin based sa syempre pag panonood natin ng battle rap at pag-judge natin online, I think yung ganong ender is hindi makakatulong sa'yo, no? Kasi although yes, strategy yun, no? Naintindihan ko na strategy yung gagamitin mo na or gamitin mo na yung mga pwedeng ibala sa'yo, sabihin mo na sa round mo pa lang para maging ineffective yung ganong linya ng kalaban mo kung meron man. Naintindihan ko, yes, strategy. Pero debut battle niya eh. 'Di ba? Debut battle niya. Syempre andun pa yung possibilities na wala pa nakakilala sa kanya. Pero anong nangyari? In-expose na niya yung sarili niya, no? Na may Goldilocks siya, may aso siya, ano pa, may iba't iba siyang negosyo. So sa mga first time makapanood kay Aboy tulad ko, I think yung ganong pag expose sa sarili during this debut battle is not that good. So yun lang naman para sa akin, nakita ko lang naman. Possible siguro kung mga pangatlo o pang-apat na battle na ni Aboy to, possible. Pwede na yun. Pwede na niyang gawin yun. Pero para sa akin, hindi yun nakatulong sa ganitong sitwasyon, no. Lalo na therapist yung kalaban, which is sabi ko nga napanood ko na to si therapist ng ilang beses. Si therapist is magaling rin tong kumuha ng mga angulo at references na direkta talaga sa kalaban. And tignan lang natin kung paano gagamitin or paano magiging creative si therapist dito laban kay Aboy na debut battle, no. And ayun, marami pa akong gustong sabihin sa round ni Aboy. The intro, yes, okay para sa akin yun. Akala ko nga magtutuloy-tuloy yung ganong energy eh. Kaso as time goes by or during his performance, medyo nawawala eh, no? Na hindi na maintain ni Aboy yung energy kung paano niya pinasok or paano niya inumpisahan yung round 1. So unti-unti nagde-decline. Then siguro may papalo, tapos magde-decline ulit. May papalo ulit, tapos magde-decline, hanggang sa hindi makuha ni Aboy. Ito real talk para sa akin, hindi nakuha ni Aboy yung pinaka-momentum niya dito. And sabi ko nga, hindi rin nakatulong yung ender niya sa ganong paraan. Kaya, yun. Tignan natin kay therapist kung paano niya babawian si Aboy sa pagkakataon na yun. Pero I think yung round 1 ni Aboy is hindi ganun ka hindi siya ganun ka invulnerable eh. So kayang-kayang basagin to ni therapist ng ilang punchlines lang. So let's see. Game! Aaminin ko, nung huli kong laban masyado ako naging kampante at naging pabaya.
Nalunod sa dami ng dapat kong gawin, nagbakasyon at tag-abala. Kaya di kita masisisi-side kung tinapat mo na ako sa malamya. Binigyan mo na ako ng bakla. Aboy pala. Kamusta, Aboy? Hindi kita kilala pero malamang kilala mo ko. Open source kasing resources ko kaya paniguradong ginugil mo to. Pero salamat na rin kasi hindi agresibo tong nirasyon mo na alay. Sa wakas, sa lahat ng labang ko, ngayon lang ako di matatalsikan ng laway. Motos Game! May tinatapos akong 15 kanta para sa label ko. Nakatanggap ako ng mensahe sa 420 daw. Sabi ko, sige, i-name drop mo. Nung sinabi niyang ikaw, sabi ko, sino ba tong leching to? 3 times finalist daw. Wow, bakit puro lang semis, bro? Kasi hindi natutuloy yung mga championship sa lahat ng sinasalihan mong liga. Sa katunayan nga, nakatimbre ka na kay Phoebus at Enigma. May balat ka ata sa puwet, minamalas yung mga turna, punyeta ka. Buti na lang di basketball hilig mo, malaking problema ka. Wala nang ligang masalihan kasi lagi na lang minamalas. Double meaning na kasi agad kapag sinimulan niya na magpamalas. Walang sisihan mga utol kapag naudlot din yung pedestal finals. Ikaw yung aboy sa salitang taboy kaya tinataboy dapat ang malas. Pinanood ko mga laban mo. Ibang klase yung mga laban mo. Ini-skip ko na pag round mo, mas trip kong panoorin yung kalaban mo. Tanginan to, pag nagjo-joke siya, inuunahan niya ng sarili niyang tawa. Mambuloy ka ng paslet, kurutin mo, tapos unahan mo ding umiyak yung bata. Best weapon daw niya, yung two-liners niya, bigat, talagang overweight. Pwes walang paki sa two-liners, pag naka-e-bike, pwede akong mag-overtake. Haba pa mag-setup motorcade, kahit di ako bumatel, I'm overpaid. You can fuck with diamonds, you're just an ace of spade. Sabi niya dati, malabo mo akong mata. Ganda nung rhyming, no? Sarap sa tenga nung rhymings ni Therapist sa part sa ano na yon, sa scheme na yon. Overtake. Haba pa mag-setup motorcade, kahit di ako bumatel, I'm overpaid. You can fuck with diamonds, you're just an ace of spade. Sabi niya dati, malabo mo akong matalo, parang pinatay mo si Coco nung wala pa siya sa Quiapo. So para sa'yo, mas madaling patayin si Coco nung nandun na siya sa Quiapo. Ang labo, pinagbabaril na yun ng tundugang at derigor, hindi na mamatay si Gago. Sa bagay, ano nga sa amin namin sa Aboy, kung siya nga mismo, hindi siya sigurado. Pues ako naman magtatanong sa'yo, ano pakiramdam ng pogi din yung kalaban mo? Ang pangit, no? Kapag sumigaw-sigaw to ng pangit ngayon, sinungaling to. Kinanginan to, feeling pogi, porkit lahat na nakalaban niya, mas matango siya. O eto, magandang ilong, oh. May problema ba? Yung ilong mo nakakapikon, parang parkit na tampison. Pag nagkikis kayo ng kabit mo, di kayo nagkakabanggaan ng ilong. Nakakatakot pag sinipon, parang kulang sa hangin na gulong. Social ka masyado, chong, pag nangungulangot ka, nakatong. Pag nakatingala ka, para kang sniper na nakatelescope. May tip ako sa'yo, para umislim yan, ibabad mo sa Diet Coke. Pag sumisiga ka ba, para kang nag-i-start ng palyadong sasakyan. Sumisipol yung mga butas niyan pag natatapatan ng electric fan. Binulbul ka na sa battle rap, wala ka ba ding improvement? Buti pa yung edad mo, may dagdag yung rap skill mo, walang movement. Habol mo entertainment, yung sakin independent, sarap di ka efficient, sarap mo iadukin. Sarap mo iadukin. Sarap mo iadukin. Shit, sarap mo iadukin. Hindi ka i-score sa tuso, Aboy wala sa'yong natuto. Lap trip pa din sa ilong mo, mas matangos pa yung uso. So, mas matangos pa yung uso. Please, bumalat ka ng bago. Nasa joke part pa lang tayo, may 2 rounds pa ako. Time. Okay, so nasa dulo yung choke. Pero decided naman na ako na kay Therapist ko ibibigay yung round 1. So 9-8 in favor of Therapist sa round 1. So ayun, simple lang. Yung concept itself, yung writtens itself, yun talaga yung pinaka nagpanalo kay Therapist sa pagkakataon na to. Kasi yung writtens ni Therapist, rinig nyo naman siguro na direkta lahat kay Aboy, no? Yung mga nameplay, yung mga wordplay, yung mga references, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Alam naman na kung hindi nyo pa napapanood si Therapist, no? Sabi ko nga sa inyo, napanood ko na to si Therapist ng ilang beses ng live. Pero ito yung first time na I think ma-review ko siya. So, si Therapist, yun nga, isa rin to sa magaling talagang
humanap ng butas or ng angulo para maging effective sa kalaban. Medyo nagkaroon lang ng stutter ng choke sa dulo, pero ayun, siguro kung hindi naging effective si Therapist sa buong round, malaking kawalan yung choke niya sa end ng round Pero since nakapag-generate si Therapist ng magandang energy, magandang punchlines, magandang haymakers, kumokonektang mga suntok, dahil sa nakagawa siya ng ganong sabihin natin nakapagpondo siya ng ganong mga bara, hindi masyadong malaking kawalan yung choke na yun sa dulo. Pero ayun, syempre kailangan ililas pa rin natin yon. I think deserve ni Therapist yung 9 dito, supposedly 10 kung naitawid niya ng maayos yung round 1. Bibigyan ko ng 10 to 8 yon in favor of Therapist. Pero ayun, ulitin ko lang, enough yung nagawang pondo ni Therapist in terms of punchlines, haymakers, angles, references, para makuha niya pa rin yung round 1 even nag-choke siya sa dulo. Then kay Aboy naman, yun nga, sabi ko nga sa inyo, debut battle niya, at para sa akin hindi nakatulong yung pag-expose niya sa sarili niya, since yun nga, debut battle niya, marami pang mga battle MC na hindi pa siya nakikilala, pero dahil sa ginawa niya, in-expose niya yung sarili niya na meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Ang laking impact nun sa mga susunod na battles. Sa halip na mag-effort yung kalaban, yung next na kalaban niya na mag-research about him, possible na yun na lang gawing reference kasi sinabi niya So, tapos matagal din yung dating ng bawat suntok. Hindi rin niya masyadong na-expose si Therapist. Hindi rin naging ganun kabigat yung mga punto niya. So, ayun. Supposedly, dapat bibigyan ko ng 7 to si Aboy, pero since malinis naman yun na itawid, 8 yun para sa akin. So, ayun, 9-8 Therapist. Galit na galit. Umaga nung ganun pa. Tapos yung noon, nakakunot. Kala mo ang ganda. Tago mukha kang tutubin na pinipigay yung buntot. Putang ina ka. Ito na ba yung Therapist? Ang pangit ka, rival. Oo, lahat kasi ng kalaban ko sa tournament umaatras kapag dating ng finals. Tangina, pero wag ka. Tropa niya raw yung XB. Si Boss D, Boss Kelly, si Looney, Boss Benji. Lahat na lang inahype mo. Tangina, ginawa mong Facebook tong rap battle kung sino-sinong tao ina-add mo. Gago ka. Ano ngayon kung tropa mo yung iba? Ba't kung iyabang mo parang ikaw nagpasikat sa kanila? Ikaw ba? O hindi naman, di ba? O gantong-ganto yung mga taong walang ma-achieve Kaya ang binabalandra yung achievement ng iba. Okay. Ang inatukmol na walang matinong sideline. Laging gahol sa kanyang timeline. He wants to be a millionaire na call a friend yun na feeling lifeline. O Okay, diba? ganda nun. Kada matatapos yung battle, lagi sinasabi, shoutout pala sa ghostwriter ko, si Boss Toyo. Panalo tayo. Trying hard ang puta. Dick Rider na gusto relevant palagi. Uhaw na uhaw sa fame. Gusto laging makisali. Imbis gumawa ng sariling pangalan, ayan, mas pinili niyang humimod ng tae. Real talk. Lahat ng battle mo, chinek ko. Kahit isang beses di siya nag-comment ng congrats sa'yo. Kaya anong pakiramdam na proud ka sa kanya pero di siya proud sa'yo? Chipipay ka daw kasi na lahat gagawin kahit magmukhang aso na. Biruin mo, binigyan ka ng Therapist na pangalan para maging taga-masahe lang ng amo niya. Sinampal ka ng katotohanan kaya masakit pa to sa beach lap. Di mo to masisikmura, parang may sakit kang acid reflux. Kaya sige, kaya burado to sa akin, parang CP yung na-format. Hindi kita ka-match, hindi ka pa old god. Nilatag ka ni M-Site hindi para makipag-combat. Ito kasi una tapa ko sa motos Kaya binigyan niya ako ng doormat. Tangina, pumunta ako dito para balagbagin ka. Okay. Mula Bulacan, dumayo, hindi lang para asarin ka. Ito yung Aldous na naka-SS. Bumiyahin ng malayo para lang sapakin ka. Tangina, kaya yung damage kong dala, hindi lang to minimal. Puro crit yung pinapatama, kaya lagay mo critical. Tinapat ka sa warrior, kaya nawalan ka ng effect. Kung quality ang usapan, tanggal na tong defect. Kaya resulta netong battle, 3-0 agad.
na parang jersey ni Steph. Baon! Warrior 3-0 jersey ni Steph. Ganun ba kayo dito? O ang babaduy mo! Galingan mo! Okay, galing. Props. Props doon, Aboy. Tang ina, ang lakas doon. Ang lakas mo doon. Okay, napahanga ako ni Aboy sa round 2. Ibang-iba yung round 2 niya compare sa round 1. At kung yung sinasabi ko kanina sa round 1 is nagkukulang si Aboy sa mga direct punchlines, 'di ba? Yun yung mga komento ko sa round 1 ni Aboy. Pero sa pagkakataon na to, gago, umpisa pa lang. 'Di ba? Umpisa pa lang ng round 2 ni Aboy. Kumokonekta na yung mga punchlines niya for therapies at lahat ng napili niyang references at angles for therapies is effective. So, ang lakas nun, ang bigat ng mga ano niya doon, mga punto niya doon na lahat parang sa lahat ano yun? Kaibigan, tapos ano yun, yung parang inaangat yung achievement ng iba, 'di ba? So, ayun, yung schema na yun na friend niya daw si XB, si Looney, si Bostoyo, 'di ba? Yung reference na yun, actually doon nakuha ni Abo yung momentum niya. Kasi ang ganda nung ang ganda nung concept, 'di ba? Tsaka para sa akin yung angulo na tama. Yung angle na yon, yung reference na yon, ang ganda kasi na-deliver niya ng maayos at nagamit niyang pang-battle at alam mo yun, na-convince niya yung mga nanonood na totoo, mapapaisip yung mga nanonood na kung totoo ba yun o hindi. At yun, isa yun sa mga tinitignan ko rin kung paano i-deliver at i-spit yung ganong klaseng angulo. Kasi syempre, mahirap paniwalain yung mga nanonood kung ganun yung angulo mo na sobrang broad. And props kay Aboy doon kasi nagamit niya yon ng convincing sa mga manonood at nagustuhan ko yun, men. Real talk. At para sa akin, ibang-iba yung round 2 ni Aboy compare sa round 1 niya. Kumbaga, lahat ng sinabi kong wala sa round 1 dito niya binuo sa round 2 at lahat yun direkta. Kaya sobrang nagustuhan ko yung round 2 ni Aboy. So, mahirap yung round 2 pero tignan natin kung paano ba ibabawi ni Therapist yung sarili niya. Round 2 game! Yeah. Biruin mo, undefeated ako dito, natalo na ako ng isang beses, sa kanya agad ako bumagsak. Ang lupit ng role mo sa battle rap, puta, praktisa ng mga pumalpak. Kasi nung mag-special sa gago na to, lahat kami dito mga animal. Kung sasabihin mong halimaw ka din gaya namin, kain ka sa akin kasi ako dito yung kanibal. Sa sobrang bobo mo, 3 oras ka manood ng 1 oras na pelikula. Binibenta mo yung kotse mo para lang may panggasolina ka. Pag sa lahat ng test mo, sa drug test ka lang pumapasa, kung may bayad maging bobo, sigurado ko na mulubi ka. Pero believe din ako dito kasi positibo lang siya palagi. Kahit sobrang corny niya, good vibes binabahagi. Tumatanda na kasi nagpapabata, merong fake ID. Positive sa lahat ng bagay, pati sa HIV. Positive pa sila bagay pati sa HIV. Oo, natawa ko kasi unang laban ko to na matanda yung kalaban. Kaso wala sa dami ng laban ng galing. Nasa galing yan lumaban. Kaya paano ka patatama sa akin? Paano mo ko tatalunin? Napakababaw mo nga. Sa poster na nga lang tayo naging magkalinya, malilinyahan ka pa. 2019, may postong filingero na to tungkol sa issue ni Iskastakli. Na kesyo, papatulan niya daw sana, kaso naalala niya, magaling din daw siya at sikat Denji. Tangina ka na, hindi ka nga namin kilala, maghahamon ka pa ng XB. O ngayon, si Daryl, 800k per night, ikaw ganun pa rin yung TF, talent free. Kung sa ibang liga top tier ka, dito sa Motos wala kang kwenta. Kahit i-bargain mo yung mga jokes mong walang sining, hindi yan dito bebenta. Hindi mo ba naisip na pwede kang maipit kapag ako na rin yung comedy? Yung jokes ko ay bars, yung bars mo ay jokes, sana gets mo yung simile. Marami nagtatanong sa akin bakit pa daw ako lumalaban. Sa totoo lang, hindi ko din alam, hindi ko naman daw kailangan. Pero medyo boring kasi minsan, kaya kailangan may pag-initan. Pero pag ako yung nagpainit, aboy, pati yung araw pinapawisan. Pati yung araw pinapawisan. Pati yung araw pinapawisan. Merong isa pang kabubuan nito, nirem niya yung Coco Lambert sa Mono Black Chair. Seryoso, finalist to
Yung Forrest Gump sa overpass. Tapos yung chopstick sa plais. Putang ina mo, seryoso, paano ka naging finalist? Tapos itatapat ka sa akin, madami ka pang kakainin bigas, unlimited rice. Ganon? Hindi nga, ganon? Sige, ayusin natin. Teka lang. Sige, ayusin natin. Help kita sa rhyming. Si Forrest Gump kumain ng sangyupsal ng naka-chopsticks pagkatapos niyang maipit ng plais. Tapos yung nanay niya nagulat pag uwi kasi yung daliri niya nangangamatis. Pagod na pagod. Dala-dala yung paninda, yung payong, saka yung monoblock chair. O tignan mo, nagtataka na. Wala daw yung Coco Lumber. Gago, wala talaga kasi hindi talaga yun magra-rhyme, sir. Kinang-ina mo, hindi ko malaman bakit pinipilit mo ako makatugmaan pagdating sa akin para bang wala lang. Tignan mo ako parang hindi ginaganahan. Matanda ka sa akin pero ako nagugulangan. Therapist na to, matakaukit na pangalan. Ikaw, aboy, puro katangahan. Kahit sanda mo ka na aligan sinalihan. Kasi walang dating itong feeling galing. Ako'y tinik sa sinang malas mo din. Multi-talented, mala Johnny Sins. Ito walang naman, mala pork and beans. Sige nga, isipin mo kung paano mo ko tatalunin kung hirap ka ng kuhain kung ano yung simple sa akin. Kung subukan mo aralin para di ka papalarin. Mas madami pa ang hirap sa sarap kung susumahin. Therapist, kapag binanggit parang putok ng baril, kapag sinimulang sumulat, nasusunog yung papel, nakakagulat pag humikab parang awit ng anghel. Patay itong inggit kasi nakain si Abel. Mukha kang Pokemon hinagis pa papunta ron, kaso lang putang ina unang tumama yung ilong. Kung ang may Harry Potter, ikaw si Voldemort, nakadapa ka nung nagsaboy ng tangos ilong si Lord. De, seryoso na. Aboy, ganun sumabay sa beat, bro. Mamaya pag-usapan natin yung pagiging offbeat mo. At tandaan mo to, na yung araw na pinaka-worst ng pagrarap ko ay 10 times pa din na mas magaling sa pinaka-best rap mo. Time. Okay. Aboy sa round 2. Okay. So, syempre, sa linis ng performance, aboy yun. Pero I think hindi ko kailangang tignan yung linis ng performance sa round 2 eh. 'Di ba? Yes, kapansin-pansin yung choke choke ni Therapist sa round 2. Pero pinagpalagay ko na malinis na performance yung kay Therapist. And I think lamang na lamang si Aboy pa rin sa round 2 na banggaan. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakuha kagad ni Aboy yung momentum niya. Tapos, lahat ng ginamit niyang angles, references, punchlines, makers is kumokonekta talaga kay Therapist. Kumbaga, umpisa pa lang ng round 2, almost diba? Nakuha niya kagad yung momentum niya at nagsunod-sunod yun, hindi yun bumaba, hindi yun lumaylay, instead, nagtuloy-tuloy hanggang sa lumakas at kumokonekta. So, punchline count, tangin na sobrang dami para kay Aboy na tumama kay Therapist. Then kay Therapist naman, sabi ko nga, hindi, para sa akin sa round 2, hindi ko na masyadong pinansin yung choke niya. Pero syempre, kailangan pa rin nating ibawas yun. Parang pinagpalagay ko lang na malinis na performance yung ginawa ni Therapist para mas makita ko yung similarities ng dalawa or differences ng dalawa. And ayun, since nagkaroon nga siya ng choke, tsaka kumbaga wala yung flow, parang hindi ako masyadong na-impress dun sa flow ni Therapist sa pagkakataon na to. Tsaka naging ineffective na din yung mga ginamit niya mga bala dito kay Aboy, no? Kumbaga, para sa akin, yung 1 and 2 ni Aboy is magkaparehas ni Therapist magkaparehas kumbaga, 1 and 2 parehas nag-choke. Concept ng 1, concept ng 2, kung ano man yung sulat ni Therapist sa 1 and 2, magka-level Kaya, para sa akin, as is, 9 points for Therapist. Wala na ako masyadong sasabihin pa kasi para sa akin, 1 and 2 talaga ni Therapist magkaparehas magka-level Then, sa round 1 naman ni Aboy, para sa akin, yun yung pinaka, siguro, plain or simpleng banat or nagpapainit, kinukuha niya yung momentum niya sa battle. Then, pagdating ng round 2, doon na, nagsimulang umatake si Aboy at hindi siya nagkamali doon kasi
sobrang ganda ng performance niya sa round 2. So, kay Aboy yung round 2 is at 10-9. So, that's 18 points all. First round, Therapies, 9-8. Round 2, 10-9, Aboy. So, 8 and 10, tapos 9 and 9. So, 18 points all. May round 3 para tignan natin kung sino yung mananalo sa battle na to. Game. O ay 10 times pa din na mas magaling sa pinaka-best rap mo. Time. Magaling sa best. Ay nako. Anyway, round 3. Sabi niya ay reload. Marami kang ka-level dito. Bakit sa superior ka pa tumesting? Yung espada mo pampanday, yung espada ko pang Kenshin. O ayun, hiwa siya. Halos maubos yung breath niya. Umasta kasing samurai sa battle, kaya ayun na ex ka. Espada ni Kenshin, ulol. Kala niya kasi ang ganda ng dating. Kaya ayun, talo si Praning. Ang laki na nga ng mata, hindi pa napansin na sa dami ng espadang pwedeng gamitin, ang napili niya pa yung baliktad yung talim. Bobo! Sasabihin mo, mentor mo si Looney? Sabog ka ba, men? Lagi binabanggit si Looney, oh. Masyadong papansin. Kakabanggit mo kay Looney, ayan. Mapapanot ka na rin! Pero ito pinakamalupit sa sinabi niya. Lahat ng idol yung rapper ako gusto makakulabo. So kala kong gaganda ng kanta. Ako naman si tanga, sinearch ko talaga. O ayun, parang kanta mo, wala rin akong napala. Search nyo sa YouTube, Therapies, title Galaw. 1 year ago na, 200 views lang. Napakaampaw. Piruin mo gumawa ka ng kantang galaw, pero yung kanta hindi man lamang gumalaw. Bobo! Di man lamang gumalaw. Kasi kahit sino makinig sa kanta mo, siguradong mauumay dyan. Nirarime mo kasi yung kulong sa pagong. O paano pa uusad yan? Kaya anong kulabo-labo? Hahibang ka na ata. Gusto mo tayo mag-collab? Ito, patok to sa masa. Kasi hindi lang kulabo bibigay ko sa'yo. May kasama pang kulata! Feeling true MC. Ayan ang ginagamit niyang pang-atake. Tinawag mo kasing MC eh. Kaya ayan, nagbida-bida si pare. Kung umasta sa motos, kala mo kung sinong hari. Kasi pagkakaintindi niya sa MC, dapat main character palagi. Bobo! Sarap mo sigawan ng pabalang. Yung utak pahalang. Dapat sa'yo tadyakan sa tagiliran para ipamukhang isang sidekick ka lang. Oo, sidekick. Kaya sa laban, wala na silbihan. Kahit tindihan. Sunog ka pa rin sa battle na to, parang gin na sinindihan. Tangina, kasi feeling solid, pero parang yelo na bitbit. O yelong matigas, pero madali kang madikdik. Ito yung tipo ng solid na umaangat lang. Pag ginahampas na sa dingding, tangina, dudurugin kita ng gusto dito. Oo, tatadta rin. Oo, tatadta rin. Sasapitin mo sa akin malala at malagim. Yung tipong pagtapos nito, yung motos di mo na dito gaganapin. Tangina, si papahiya kita ng gusto. O dito sa lugar mo. Lahat ng kabulukan mo ngayon binulgar ko. Ito ang kabayaran sa mga sinumbat mo. O ngayon ikaw tatanungin ko, ano pakiramdam na tinatagtad kita ng bars sa sariling bar mo? Bano! Okay, so powerful pa rin yung round 3 ni Aboy, pero I think hindi siya naging ganun ka-level ng round 2 niya. Yung round 2 niya kasi, masasabi ko na mabibigat talaga yung mga punto na sinabi niya doon at direkta talaga. So, hindi ko naman sinasabi na hindi na direkta yung mga punchlines ni Aboy sa round 3, pero nawalan ng power. Diba? Yun yung difference ng second and third round ni Aboy. So, sa pagkakataon na to, mahirap. Kaya pakinggan muna natin si Therapies. Game! Pinanood ko yung laban mo sa bahay, Katay. Ang lala mo dun, grabe. Sobrang offbeat mo, nakakahiya ka, wala akong masabi. Hindi ko alam kung si DJ Marlon yung bano o ikaw siguro yun, pare. Kaya magmula nung gabi na yon, a cappella format na siya palagi. Sabi niya, pag sinabi kong bahay, sabihin nyo, Katay. Gago! Di ba ikaw yung nakatay? Paano pati sa pag-hype wala ka sa tiyempo? Eh kung yung basic nga na boom bap hindi mo na kayang sabayan, paano mo patatalunin yung Moro Beats Battle Rap Champion sa pugutan? Ha? Yun naman pala eh. Moro Beats Battle Rap Champion sa pugutan.
Buti na lang naisip mo na hindi na may mga beat yung sasalihan. Hindi ka pwede sa may bayong. May sarili kang tugtugan. Pero kung gusto mo may beat, pwede naman nating pag-usapan. Gawin natin sa ibang lugar tapos merong malakihan na pustahan. Kaya etong acapella, partida ko to sa'yo, punyeta. Kasi may beat man o wala, alam nilang magaling ako sa pareha. May preparasyon man o may topic na bubunutin sa bagong Arinola. Kaya kong tawirin ng may beat at acapella. Ako si Christian Paulo Gabriola. Round 3 game! Hey. Kilala mo ba yon si Christian Paulo Gabriola? O sinungaling ka? Paano mo sasabihin hindi mo nakilala yon? O kung nakilala mo yon, inimbento ko lang yun, hindi ko alam kung saan ang galing. Inimbento ko lang yun, hindi ko alam kung saan galing. Tapos itatapat ka pa sa akin. Inimbento ko lang yun, hindi ko alam kung saan galing. Tapos itatapat ka pa sa akin. Lilitaw lang yung kakulangan mo lilitaw na yung kakulatan mo sa rhyming at sa writing. Gineryodan versus Tribong Kuruta. Mark Magsayo versus Gardo Versosa. Sige Trashcan versus Basura. Init ko impyerno, yung sayo Ventosa. Yung sayo Ventosa. Hindi mo kailangan magmatalino, kailangan lang epektibo ka sa gera. Atomic Bomb versus Gary Granada, tapos Therapist versus Aboy Abunda. Sa totoo lang, hindi ako pinayagan ni Bustoyo na tanggapin tong battle. Kasi bukod sa wala akong mapapala sa'yo, yung calendar sked namin yung nagsasaper. Tapos yung binayad pa niya sa akin para tapusin yung sa amin ay 3 ulit na premyo ng pedestal. Pero si MZite mahalaga sa akin, binigay ka sa akin kasi alam niyang hindi mo na kaya paglirikal. Since andito lang din naman tayo, pag-usapan na natin yung mga issue yung hilaw. Nakesyo nakaangkas lang daw kay Bustoyo kaya yung karera ko may galaw. Hindi pa sikat at nag-rap si Bustoyo, kasama niya na akong gumalaw. Ako ang dahilan kung bakit siya humawak ng mic at marami kaming artist na nalayo sa pagkaligaw. Teka lang. Nalayo sa pagkaligaw. Yan ang hirap. Imbis na sabihin natin na mahusay yung ibang tao kaya siya napunta doon, mas pinipili pa nating sabihin na maswerte lang siya kaya siya napunta doon. Tipikal na bobong Pilipinong talangkana ang nagsisiraan din ay mismong sila. Mas abala sa biyaya ng iba kaysa sa pagpapahalaga sa sariling biyaya nila. Saka kung ganito ako kabobo mag-rap, sa tingin nyo ba may kukuha sa akin bilang writer? Siyempre wala, di ba? Walang swerte sa tulad kong nag-work smart at hard worker. Binabayaran ng maayos para magsulat ng kanta, kwento, script at mga artikulo. Marami pa kayong di alam sa akin pero sapat na to para magkalaman niyang mga ulo nyo. Kaya bakit pa ako magpapakaseryoso sa'yo kung yung mismong asawa mo nga hindi seryoso sa'yo? Boy, sobrang bobo mo mag-rap, wala kang ka-elements, isang estilo lang ang kaya mo. Kung may ibang options lang sana, puta, ayaw kitang kalabanin. Ayoko magsalita ng tapos, boy, pero putang ina mo, tapos ka sa akin. Kaya sige, sabihin mo ngayon, kung sino sa atin ang pinapakain ng rap at pagsusulat, lagyan mo ng puso at utak yung timbangan ng letra mo para bumigat. Kaya mo lang nakuwang lumutang sa mga una mong laban kasi mababaw ka kaya ka umangat. Kung lahat tayo malalagay sa kasaysayan, sigurado kung hindi malalagay yung pangalan mo sa aklat. Kaya habang ikaw nasa payabangan pa din at pagalingan, ako marami nang iniinspira. Hindi ko man maabot yung katanyagang gusto ko, sigurado ako na yung kamay ko ay abot nila. Mababaw ang gusto mo, mababaw ang pangarap mo, bilang manunula kung ang tanging nais mo lang ay maging pinakamahusay. Ang pagiging alamat ay kung paano mo nahipo at binago yung nakapalibot sa'yo na buhay. Kaya eto, tandaan mo, hindi ako kasali sa sinasabihan na lahat kayo pare-pareho kayo. Habang kayo nagkakandara pa na makapasok dito, si MZite ang lumapit para kunin ako. Sapat na yung 30% ako para sa'yo. Pero siguradong masterpiece. Wala pang MC dito sa Moto sa makakapagpalabas sa preparadong therapist. Time. Time niya, para sila ko na. Boy. Okay. Isa lang ang masasabi ko sa round 3 ni Therapist, no? Naulit yung ano ba? Hindi. Siguro ito yung pinaka worst round ni Therapist para sa akin. Round 1 nakuha niya yon sa mga punchlines na generate niya dun sa buong round na yon, sa buong round 1. Pagdating sa round 2, nawalan ng power. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nawalan ng andun pa rin naman yung mga punchlines, andun pa rin yung mga direktang suntok, haymakers, pero nawalan ng puwersa eh. Then pagdating sa round 3, stutter all over his round. 'Di ba? Stutter,
ito yung isa sa mga mahalagang aspect na nawala. Yung composure, yung momentum niya nawala, no? I mean, isa momentum hindi naman totally nawala kasi hindi naman niya talaga nakuha yung pinaka-momentum niya sa buong round 3. Sa round 1, masasabi ko na nakuha niya pa yon. Diba, sabi ko nga sa inyo, nakapagpondo agad si Therapist ng mga ng effective haymakers, punchlines, diba? Sa round 1. Kaya even nag-choke siya sa dulo, kanya pa rin yon. Then round 2, ganun pa rin, may choke, pero yung nag-choke kaso hindi naman naging enough yung mga na-generate niya or yung mga punchlines na in-spit niya kasi nawala ng impact, nawala ng power yon. Then pagdating sa round 3, bumaba talaga yung overall performance ni Therapist. Ineffective din yung mga angulo na nagamit niya. Nawalan ng momentum or hindi niya totally nakuha yung momentum niya. So, yun lang naman Then round 3 ni Aboy Pucha. Although hindi niya naulit yung round 2 performance niya, pero para sa akin kanya pa rin yon. Bali, ang boto ko is 1 Therapist, 2 and 3 Aboy yon. Recap lang natin. Round 1, hindi kumokonekta yung mga punchlines ni Aboy, kaya para sa akin Therapist yun, malinaw. Pagdating sa round 2, tangina dominating sa punchlines, sa haymaker, sa punto, sa lahat ng direktang mga suntok or linya pa kay Therapist, dominating, kanya yun, perfect yun, sa 10-9. Then round 3, hindi man na duplicate ni Aboy yung round 2 performance niya, pero andun pa rin yung mga direct punches, haymakers, punchlines, pero mas para sa akin, compare sa round 2 niya, siguro di hamak na mas mababa to ng konti. Kaya para sa akin 9-7 in favor of Aboy sa round 3. So 1 Therapist, 2 Aboy, then 3 Aboy. So 25 points for Therapist, that's 9-9-7, that's 18-25, 25 points kay Aboy, kay Therapist. Then kay Aboy naman is 8-10-9, that's 27. So 27-25, boto ko dito Aboy. Round 1 Therapist, 2 and 3 Aboy ako. Atilig! Siyempre gusto ko magpasal reunions. Message lang kayo sa pay-up. Hype naman sa Dentalica Dental Clinic. Kung bakit mag-ingay! Ko ngayon. Pero ang boto ng hurado 4-1. Mag-ingay para kay Therapist. Shoutouts kay Aboy. Therapist 4-1. Okay, sige. Pakinggan natin. Classic boy, tama. Solid yun. Yo, Vira, binoto ko all 3 rounds. Therapist, round 1, nakuha niya agad yung round 1. Tapos tuloy-tuloy na, nakontrol niya na yung buong battle. Pero di mo masabing body bag. Pero makita mo siya ng malinaw na nakontrol talaga ni Therapist all 3 rounds. Yung binoto si Therapist, punto per punto. And then yung, kumbaga, mas siya kumbaga parang mas active siya, mas okay siya pakinggan. So, yung presence niya nandun. Therapist. Hello, Anthony. All 3 rounds binigay ko kay Therapist. Medyo nagka-impact yung pagka-stumble niya at saka feeling ko matatawag na rin choke yung pagkalimot ni Therapist, pero hindi siya naging rason para lumamang si Aboy sa bawat rounds. Kaya yun, all 3 rounds Therapist. Okay. Judges. Happy 420. Manda Balong nga pala. Therapist versus Aboy. Nung napanood ko siya, maganda yung laban nila. Parang dalawang
dalawang mayabang na naglalaban kung sinong pinakamayabang, no? Halos ano eh, parang pantay sila para sa akin parang tabla. So parang sobrang pantay nila. Naghanap na lang ako ng mali. Nakita ko si Therapist na medyo madumi yung kanyang performance, saka ano siya medyo overtime siya Pag overtime ka naman, pag sinadya mo naman mag-overtime, di ba? Mas marami kang masasabi, so magmumukhang lamang ka. So, parang ngayon yung nakita kong butas kay Therapist. Si Aboy, na consistency, yung performance, malinis, yung sulat maganda. Ayun, kaya binoto ko si Aboy, saka props kay Aboy, ano niya daw dito, debut battle niya, nagpakitang gilas agad siya sa Ludo. Peace. Siga po, ayun, kudos muna dun sa kay Aboy. Sobrang lakas at saka sobrang creative ng mga lines. Yun nga lang, nasilip talaga ni Therapist yung pinaka-weakness siguro niya. Sa element siya tinalo ni Therapist. Round 1 gusto kong bigay ng tabla. Okay yun, magandang palitan. Gusto ko sana iskoran, pero yun nga, para sa akin tabla yun. Second round, nagpakita na ng element si Therapist. Medyo iwan yung ginawa ni Aboy kahit sobrang lakas rin. Round 3 naman, medyo pakiramdam ko lang naman, medyo mas mahina yun kumpara sa unang dalawang round ni Aboy. Yun, Therapist round. Okay, so wala akong naging kaparehas na naboto dito. So siguro ito yung dahilan kung bakit na-requesto ni Boss Pito, no? So shoutout sa iyo, Boss Pito, sa battle na na-request mo na to. So dikit, no? I mean, hindi ko expect na magiging dikit yung battle, kasi si Aboy first time ko siya mapanood, which is debut battle pa nga niya dito sa Motus. Then si Therapist, ayan, ilang beses natin siya napanood. And ako, to be honest, on paper, ano talaga yan, Therapist talaga yan. Pero sa performance na pinakita kasi ng dalawa is, para sa akin, medyo, ano doon lumaylay si Therapist in terms of performance. Then si Aboy, consistent, at yung round 2 niya, para sa akin, solid So, yun, ako para sa akin, 2 and 3, Aboy yun. So, props kay Manda. Hindi man kami pares ng judgment sa battle, pero binoto niya rin si Aboy. So, yun. Shoutout, Boss Pito, sa request mo na to. Siguro ito yung dahilan kung bakit mo na-request tong battle na to. No? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.